Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So today, the Holy Spirit will discuss to us yung isang mystery patungkol sa pananalangin. At ito yung mga matagal ng katanungan na why persist in prayer? Why prevail in prayer? At ang reason nga kasi, malino naman sa Bible, and that is what I will quote, na sumasagot ang Diyos sa panalangin. Especially ang nananalangin ay malinis ang puso, may faith sa Diyos, sumusunod. Hindi pa ba sapat yun? Bakit kinakailangang mag-prevail? At ito po yung ilan sa mga passage na nagpapaabot na ang Diyos ay nasagot ng panalangin. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and that is God, and I will answer you. I will answer you. And not only I will answer you, but will show you great and mighty things which you do not know. John 5:14-15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. It's so clear. God answers prayer. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. So napakalinaw. At sagot siya sa panalangin, sa atin yung ating hinihingi. At yun ang kalooban niya. Especially tayo na nalangin, ayon sa kanyang kalooban. At ito pa po yung most vivid, meaning to say most clear. John 14:12-14. The Lord Jesus Christ said to you, most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do, because I go to my Father. Now watch this. And whatever you ask in my name, that I will do. Again, the Lord promised, answers prayer, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So ito po, very vivid, very clear. Ang Lord na mismo ay nagsasabi na ano man daw po ang hingin natin sa pangalan niya, ibibigay ng Ama upang ang Ama'y maluwalhati sa Anak. Kaya kung tayo hingin ang anuman sa pangalan niya, the Lord Jesus Christ said, I will do it. Truly, God answers prayer. Now again, why we must be persistent in prayer? Why we must prevail in our praying? To be persistent is to prevail. So, ibig sabihin, you don't stop praying till the answers come. Till you have what you ask of Him. Number one reason, because the enemy is hindering the answer. Sino po yung ating enemy? Si Satan at ang mga demonyo sa impyerno. Kaya rito, ang reason ay hindi po ang Diyos, kundi yung diablo. Walang problema sa Diyos. Ang diablo po ang issue. Ino-oppose niya yung ating mga panalangin. Pinipigil niya, hinaharang niya. And hear this well. Ito, napakalinaw po nito. Daniel 10:12-14, and I read. And they went before the king and spoke concerning. Then he said to me, Daniel 10:12, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your hearts to understand and to humble yourself before your God, your words were heard and have come because of your words. At yun po yung kanyang petition. Yun yung kanyang prayer item. But the prince of the kingdom of Persia, which stood me 21 days,
And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me. For I have been left alone there with the kings, plural. Kings, marami, of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days. For the vision refers to many days yet to come. Kaya ito po ang linaw. Na ng unang araw, na si Daniel po ay nag-pray. Sinagot siya ng Diyos. At yun ang reason kung bakit si Gabriel ay bumaba. Dala-dala yung sagot. But the problem, yung pong kings ng Persia, plural, ito po yung mga territorial demon spirit, ay binihag siya. Winithhold siya. Pinigil siya. Inarrest siya. At hindi po siya nakawala. Nakumpine po siya. It is only when na nagpatuloy si Daniel sa kanyang prayer and fasting for 21 days that God sent Michael the archangel kasama yung mga warrior angel and defeat these demons that withhold, detain Gabriel. Do you understand that? Kaya yung pong 21 days, the prayer and fasting ni Daniel ang naging key upang si Gabriel ay may dala ng sagot mula sa Diyos ay makawala at maibigay sa kanya yung vision concerning last days at ito na nga po yung panahon na yan. That is the number one reason because the enemy is hindering the answer. Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, plural, against powers, plural, against the rulers, plural, of the darkness of this age, against spiritual hosts, plural, of wickedness in the heavenly places. So rito po malinaw na yung atin daw pong pakikihamok, pakikitigma, ay hindi laban sa flesh and blood, sabihin tao, kundi laban sa mga principalities, powers, rulers of the darkness of this age, spiritual host of wickedness in the heavenly place. Ito po yung issue ng ating warfare, ng ating pakikihamok, ng ating pong pananalangin. Sila po yung issue. At hindi po isa po yung pumipigil sa sagot. Hindi isa yung nakikidigma. Let me repeat and enumerate to you one by one kung sino po itong mga ito. Number one, against principalities, pamunuan, against powers, against the rulers of the darkness of this age, rulers, mga nanungkulan sa kadiliman sa panahong ito, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ito po yung iba't ibang ranking ng mga demon spirit. At nasan po sila? Wala sa lupa. Nasa second heaven. Ayun po yung kanilang headquarters. Amen. Doon po nagaganap ang labanan. Do you get that? Doon po yung kanilang territory, yung kanilang kingdom, at doon nila dinitain si Gabriel. Kaya yung persistent prayer, prevailing prayer ay napakahalaga upang yung control nila, yung hindering demons, yung principalities, yung powers, spiritual hosts of wickedness, and rulers of dark places ay ma-destroy. Kaya kung inyong pag-aaralan sa buhay ng Lord, hindi po siya nagpipray ng lousy prayer. He always prevailed. Yun ang reason bakit siya nag-overnight, spend much time praying, spend countless hours praying. At isa ring reason niya kung bakit nagpapa 40 days ang Diyos. Isang ding reason niya kung bakit gusto niya ay corporate, united prayer and fasting. Kasi ang daming pumipigil. Hindi po sinabi kung ilang daan. Hindi rin sinabi ko 1,000. Pero ang sinabi yung buong hukbo ng kadiliman, nakikidigma. Ako, alam ko, aware kayo rito. Even though I'm not saying na tinatablan kayo. Pero normal po ito. Yung tot nyo, kadalasan, ang dami pong mga magugulong pinapadala ang diablong distraction. So ang ibig pong sabihin, yung pong orasyon ng mga mangkukulam na itinilaga ng diablo laban sa mga anak ng Diyos ay tuloy-tuloy. Kasi succession yung fiery dart na yan na tinatapon niya sa tot natin. Then how we destroy that? Prevailing prayer.
Prayer of authority, persistent prayer. Walang tigil na binding and loosing. We rebuke it. We cast it out back to the pit of hell. Ito pong atin pong tinatalakay dito na revelation ng Holy Spirit ay napakahalaga para sa kaligtasan hindi lang ng ating mga pamilya, kundi ng mga tao na gusto nating ipasok sa langit. Yung ating mga barangay, kaibigan, kakilala, kaklase, bayan. Yung mga negosyong iniwan ng Diyos sa inyong mga kamay. Yung mga transaksyon. Dapat matagal na pong na-release. Pero hindi pa dumarating. And yet God have already spoken and even prophesied again and again that they have released it. Kaya nga mystery. Kasi nagsabi ang Diyos, I have released it. But the question, we don't receive it. It is that because we don't believe. We believe, kaya nga tayo nag-fast, nag-pray, kaya tayo nagbigay. Amen. And that is the only problem. That is the only problem. Yung mga spiritual wickedness, rulers, powers, and authorities in dark places, in heavenly places. That is the only problem. Kaya nga, isang alam talagang panalangin yung kinakatakutan ni Satan yung praying like Jesus. Kaya hindi po pwede rito yung mahina kayo, malata kayo, pagod na kayo, ayaw niya na magpatuloy sa panalangin. Ano sabi ni Lord sa Luke 18:1? In this end time, dahil lumahanap siya ng faith, wag daw po tayo tumigil sa panalangin. Dahil sumasagot nga siya. Ang problema, yung maintindihan natin kung ano ang dahilan, ba't hindi natin natatanggap at hindi nakakarating sa atin. Ano po reason? Yung mga masasamang espiritu na may mga ranking sa kalawakan. Bigyan ko po kayong halimbawa. Matagal na po nagtatravel sa Pilipinas at buong mundo. Sanay po akong sumakay bumaba ng eroplano. Iba't ibang klase pong taas ng talampakan yung naabot ko sa kakalipad. Pero first time pong nakaranas ako, si nanay at ang mga staff last year when we traveled to United Arab Emirates. I've been in United Arab Emirates since 2001. Normal na po yung turbulence. Alam niyo naman po ibig kong sabihin yung umuuga, kasi minsan aeroplano pumapasok sa ulap. Is that correct? Malinaw sa inyo yun. So, kaya pagka papasok po yung aeroplano sa ulap, sasabihin po nung captain at i-equal ng mga flight attendant, fasten your seat belt. Ititigil po yung pagpapakain because we're entering turbulence area. Yung nga po yung aeroplano pumapasok sa ulap. So kung gaano po karami yung ulap, ganun po katagal yung kalog niya. Na pinasok niya, kung yung pinasok niya, isang ulap lang, saglit lang kalog. Tapos biyahe na naman. Ang pagkakaiba po nitong flight na to, sa mga biyahe ko noon, wala po ako na rin na ganun kalakas na ingay, pero rito hindi ganun. Madaling araw po kami bumiyahe from Dubai to Philippines. 8 hours po yan straight direct flight. Siguro mga nakaka 2 hours na po kami nakabiyahe from Dubai on to the Philippines. Hindi naman po kami nakaranas ng pag-uugang napakalakas nung pumasok yung aeroplano sa ulap. Ang amin pong narinig, kasi nasa business class po kami, nandun kami nakaupo sa harapan. Yung mga ibang staff nandun sa likuran, sa economy. Malakas pong tunog. Bag! Grabe po yun. First time po namin nakarinig nun lalo po. Nung marinig ko po yun, nag-rise up yung Holy Spirit deep within me. Nagtangs po ako ng malakas sa loob ng aeroplano. Oriando, robabaka! Tumayo po ako, kinumpronta ko po yung demon spirit na nabangga ng eroplano sa kalawakan. Do you get that? Kasi kung ulap yung mababangga mo, walang ingay na ganun. Ulap lang yun Kakalog ka lang. So rito, malinaw na doon po sila naka-station. At isang reason po yan kung bakit may mga eroplano nagka-crash. Hindi dahil meron po siyang engine failure o nagkamali po sa computerization yung pilot, but it is simply because the devil attacked the plane. Kaya ako po'y natuto ng truth na ito, kahit hindi ako sumasakay sa aeroplano, kahit siya po'y domestic lang, pinagpipray ko po lahat ng flight. Because the devil came to this world to steal, to kill, and to destroy. And then ito lang po nakalipas, Qatar Airline, on to Turkey. Nakaranas po siya ng turbulence. Napakarami pong sugatan sa loob ng aeroplano. First time po nangyari yun. So malinaw, hindi po naunawaan po ng secular mind po yun, at ng mga nasa aviation ministry or industry, pero tayo alam natin ang reason. At nakalipas, yung unang-una yung Singapore Airline galing ng London, nag-ano po siya, emergency stopover
Sa Thailand, meron pong patay at 30 sugatan sa loob ng eroplano dahil sa turbulence. At ngayon, kung titingnan po natin, in concession, yung sitwasyon, yung nagaganap sa mga eroplano. So, ang ibig sabihin, yung mga demonyo po sa second heaven was being mobilized by the devil to create havoc in the atmosphere. If they will given the permission, they will crush the plane. Kaya nga, when I was in Indonesia, 2006, the Lord spoke to me so clear. Sabi niya, son, don't travel. Malibang na unang prayer and fasting. Lalo na sasakay ka ng eroplano. They understand that. Nagpipray po natin yung piloto, yung ground crew, yung lahat po ng involved sa paglalagay ng gasolina, crudo sa airplane, yung first officer, ang steward, at binabalutan ng eroplano ng dugo ng Lord, yung atmosphere. Nilulos natin yung blood ng Lord, yung mga angel, para huwiin ang dadaanan namin patungo doon sa mga lugar na pupuntahan namin. Especially yung biyahe ay mahaba. Kaya napakahalaga na ang church, ang mga anak ng Diyos ay hindi ignorante. Hindi yung puro theology, puro theory. Dapat ang mga anak ng Diyos ay hindi lang nagpipray, kundi educated, knowledgeable sa digma ang hinaharap niya. Amen. Pag tayo po ay nananalangin at ang issue po ay compassion, so we cry, we weep. Pero pag tayo po ay nasa warfare, walang luha. It is the absolute destruction of the devil's work. Dahil pagka ikaw ay mahina, umiiyak ka, so you give the enemy an edge to totally destroy you. Kasi nagpakita ka ng weakness eh. Even though, hindi ka naman weak kasi nakatiraan doon sa'yo, lang wala ka understanding. Ang prayer of compassion ay nangangailangan ng luha. Ang warfare ay hindi. You use your full authority to bind the enemy. And you will pray all kinds of prayer in the Spirit to demolish his stronghold in the second heaven. And thank you, Holy Spirit, 1995, ako po'y galing Cagayan de Oro, pabalik na po kami ng Manila ni Nanay. Ito po ay domestic flight lang po ito. So yung eroplano po namin, hindi po makaangat. Pababa kami ng pababa. Dahil biglang bumulaga sa kalawakan ng signal number 3 na sagupa po ng eroplano sinasakyan namin. Nagpanik na po yung mga tao sa loob. Nanay, ginigising ako kasi siyempre puyat, pagod sa dami ng biyahe. Tumulog po ako doon sa upuan. And nanay, wake me up. Sabi niya pa, hindi mo ba alam yung nangyari? Sabi ko, I know. Sabi niya, nasagupa natin bagyo. Biglang bumulaga. Signal number 3. Aeroplano namin, pababa ng pababa. So anong ginagawa natin? We simply praise God for His promises and pray and ask for angels' assistance. This is a very powerful truth. Kung alam po ito ng church, matagal na pong na-demolish sa mga stronghold sa bayan nila. Kasi kita naman natin po yung mga demonyo rin nagkaalat sa mga bayan natin, pero malaya silang nakakagalaw. And yet, ang churches nagpipray. Pero walang nangyayari. Pagdating po sa giyera, and I'm talking about spiritual battle, may army po si Satan. At yun po yung mga demonyo sa impyerno. Wala pong nilalagay na bilang rito kung gaano karami. Pero kanya-kanya silang ranking. Si Satan po yung commander-in-chief. Ang Diyos din po yung may army, mga angels. At ang commander-in-chief ay si Jesus. Bear that in mind. Sa lahat po ng pananalangin natin at labanan, yung dalawa pong yan, nag-ooperate. Hindi po pwedeng hindi pareha silang nag-ooperate. Now, you may ask question, hindi ba powerful si Jesus? So much. No much si Satan. Pero hindi nga yun ang issue eh. Yung understanding natin. Ang palaging reason ng failing ay yung paano tayo mag-pray. Yun po talaga ang issue. Walang issue about the power of God. Amen. Kaagad nga sumagot siya eh. Kaya lang, ang issue, may pumigil. So, sa maliit salita, may kaaway tayo hindi pwedeng biruin. At si Satan po ay hindi lang master deceiver, siya po ay organizer. Na-set up niya nga yung napakaraming religion, systematically, ang maraming institution sa buong mundo. Kita niyo yung COVID, o hindi ba naman planner ang diablo, ay nasa etap niya ng ganong kadalian. Sa kanya galing yung virus, sa kanya rin galing yung vaccine. Do you get that? Kaya nga sa spiritual warfare, ang dapat maintindihan ng lahat ng nagtuturo ng spiritual warfare at tinuturo ng spiritual warfare is this: you must know your enemy. And we have no option.
but to be a warrior. From being a worshiper, then we become a warrior. And then a winner. Nung magkaroon po ng gyera ang MILF at ang government, ito po ay panahon ni Presidente Joseph Estrada. So, magulo po noon sa Mindanao. Nagkalat po yung mga tangke, lalo po sa Jensan. So the Lord spoke to me, madaling araw, sabi niya, son, take a plane, go to Jensan. So sinabi ko po kay nanay, ayaw niya. Pa, may gera ron. Kasalakan kasama. Sabi ko, I have to obey God. The Lord told me to go. Eh, nung gagawin mo ron, puro tanggi nando doon. I know. Curfew. Walang namalabas sa kalsada. Ang flight napakadalang. So, kahit ayaw ni nanay, so I decided to go. Ay po tayo aeroplano mag-isa. But prior to my flight, I pray in the Spirit. The best I can. All kinds of prayer were being prayed by the Holy Spirit through me. Then pumasok ang Romans 8:26-27, Ephesians 6:19, Colossians 4:2. Hindi lang kasi pag sinabing devote yourself in prayer, ordinary prayer ito, puro ito. Paghingi ng isang bagay na gustong matamo ng anak ng Lord sa lingwaheng alam niya, no, hindi uubra yan sa ganitong klaseng labanan. Yan po yung mga panalangin na no epic kay Satan. So, I engage in all kinds of prayer in the Spirit. Wala pong tigil yun. Hindi ko po maalala kung ilang araw, kung ilang oras, but I keep praying and travailing in the Spirit. So, I bought a ticket and go to Jensen. Dumating po ako ron, daling araw, daming tangke, kalat mga sundalo, sarado yung mga negosyo. Sinalubong po tayo ng ilan nating mga anak. Alam niyo po kasi ganyang kahalaga ang apostol Kailangan may tatay ka. Kasi kahit na malinis puso mo, matalino ka, masipag ka, anointed ka, magaganda yan. Pero iba yung may tatay kang may karanasan at handa kang puntahan sa amang sulok ng mundo pag nangangailangan ka ng tulong. In fact, hindi nga sila humingi Ako yung nagpunta. So, sabi ko, umanap kayong lugar. Wala nga. So, pray na naman tayo. May nagbukas po isang restaurant. Walang kumakain. Siguro, wala nang benta. Kailangan niya ng pera. Nagbukas siya. Tuloy po yung prayer meeting. Yun lang po pinanto ko ron, mag-pray. Live sa lugar. So, natalo po ang MILF. Nawala ang curfew. Tuloy yung negosyo sa General Santos City. Ganyan din po nangyari sa Maya noon. Ako nag-lead. I think 7 araw pong prayer meeting po yun. Convention po yun. Tinur namin sa prayer meeting. Kasi nga, giyera ng MILF at saka ng government. Ay hindi mapasok ng government yung Camp Abubakar. 31 cell site po yun. Walang tigil na prayer. Binilak po natin yung kalawakan, yung support sa ibang bansa, nadadaan ng dagat, ng lupa, ng airspace. 7 araw po yun. I think pinakamababang prayer po doon, 5 oras ako naglilid. Kaya grabe po yung pagkabasa ng kasuotan ko, palit ng palit. Nakaras po ng military in 31 site ng ganong kadali, which is impossible kung wala pong aid ang angel na sinend ng Diyos. At ang mga nagpipray nakakaintindi. So yan po yung una. Because the enemy is hindering the answer. Ito pa po magandang truth dito, yung Luke 18:1-5. Let me read. Jesus said, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. So rito po, ang ganda. May binanggit po rito 3 personalidad. Una, yung pong wicked judge. Yung wicked judge, sumisimbolo kay Satan. Wala po itong takot sa Diyos, wala siyang consideration sa tao, at wala po siyang appetite sa justice. Amen.
Yung ikalawa, yung widow. At yun po yung sumisimbolo sa persistent, prayerful person or church. At ang ikatatlo, ang Diyos na sumasagot sa persistent prayer. Amen. Amen. Alam po sabi ng wicked judge, wala akong takot sa Diyos, wala rin akong pitagan sa tao. Hindi ko rin gusto magbigay ng hustisya. Kaya lang, itong mga taga-oro at ang himala, walang tigil sa kakapray. Hindi ako makatulog. Panay overnight nila. Tapos nagpa-fasting pa sila. At dahil pagod na ako, wala silang tigil sa kakagapo sa akin, pati mga demonyo inutusan ko, hindi makagalaw kasi tinali nila. Hindi ko magawa yung agenda ko. Ang dami ko pang trabaho bago ako itapon sa impyerno kasi bababa na si Kristo. At wala silang tigil na kinukumpronta ko. So para makapagpahinga ako kahit konti, kasi puno na ako ng stress, ibibigay ko na yung hustisya nila. Yung bilanggo na binilanggo ko, palalayain ko na. At yung mga pera na yun na pambayad nila, at yung mga opportunity na yun sa negosyo, promotion na yun, i-release ko na. You get that? At ito po, ang sabi po ng Diyos. Watch this. Are you still there? Watch this. I love the Word of God. Kasi, hindi lang ito foundation ng truth eh. Ito po yung source ng freedom. Yung Word of God. Hindi ka pwedeng malukot, madayat, maligaw at mawala pag alam mo ang truth. Hindi ka rin pwedeng ma-shaken. Hindi pwedeng maging nervous ka, fearful. Alam mo ang sabi ng Lord. Verse 6, Luke 18. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. 7. And shall God, not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them. Amen? Cry out night and day to God. Night and day, persistent, prevailing. Hindi tumigil manalangin hanggang hindi niya nakukuha ang sagot. Maliwanag po ba ito? At ito na nga yung verse 8. I tell you that he will avenge them speedily. At para daw po niya tayo maipagtanggol kaagad at paibigay po hinihingi natin, dapat daw po ay kakitaan niya tayo ng pananampalataya at yung atin pong faith ay pinakikita po nating persistent, prevailing, active, alive, amen, victorious sa pamamagitan ng walang tigil na pananalangin araw at gabi. Question. Tatay, hanggang kailan po tayo rin manalangin araw at gabi? Hanggang dumating yung sagot. Paano mo malalaman? In the Spirit. Pag yung burden na wala na, pumalit yung joy. Narinig mo ng tinig ng Lord, son, it's time to rest, it's time to eat, it's time to sleep. It's time to praise me. Ganun lang po, simple yun. Ako nga po yung natutuwa sa maraming mga kapatiran panay praise the Lord nila walang prayer. Papasalamat na sila sa answers prayer. Paano ko nagpapasalamat sa answers prayer? Hindi ka na pray ng pray. Mag-pray ka muna bago ko magpasalamat na sumagot siya sa panalangin. Amen. Naunawaan niyo po ako. Of course, hindi masama ang praise kung prophetic yan, kagaya ng ginawa nila Joshua sa walls of Jericho. Pero yung mga praise na pinakikita ng mga kapatid sa iba't ibang fellowship, simple yung salita lang. Wala pang glory kasi hindi sila baptized ng Holy Spirit. Memorize. Ang pinakikita kasi riyan sa book of Joshua, chapter 6, yung obedience ni Joshua sa tinig ng Lord. At hindi lang siya nagpuri, 7 ulit kasi inong utos ng Diyos. Yung problema nila, hindi naintindihan yung kasulatan. Naunawaan niyo po ako. Yung iba naman dyan, lakad ng lakad hanggang magutom. Ikot ng ikot doon sa isang park, sa isang bahay, kaya hinuli sila ng mga pulis. Kasi ang tingin, minaman nila yung bahay kasi 7 ikot sila ng ikot. May pinaplano sila, nireklamo ng barangay kasi walang wisdom, walang common sense. Naintindihan niyo po ako. Naunawaan niyo po ako. Dapat specific yung narinig mo sa Lord. Hindi pwedeng kopya-kopya ka lang dyan. Yung iba, ikot ng ikot doon sa Central ng Taiwan, kung saan-saan pa nag-iikot sa Amerika, sa Germany, sa Europe. Ikot-ikot. Kagaya raw sila ng Joshua, ikot-ikot. Nagutom, napagod, yung iba sinipon, nagkasakit ng hospital. Ikot-ikot. Hindi naman niya narinig tinig lang, kinopya niya lang ron. Dapat nagrema sa'yo yan bago mo ginawa. Kasi kung pwede palang kopyahin lahat nakasulat yan, bakit walang kumukopya na nagbigti si Judas? Nangingiti sila.
Hindi niyo ba mahal si Judas? Walang balak umopya sa inyo kay Judas. Sumagot kayong lahat. Mabuti. Alakpakan natin ang Diyos. So, number 2, because of the need. Yung need po, factor yan. Para manalangin tayo ng may katyagaan, kasidian. Manalangin ng tuloy-tuloy. Yung need. Amen? Kung napakalaki ng needs, or needs, hindi lang needs pa, marami, hindi ka pwedeng manalangin ng konti. Malaking pangangailangan. Luke 11:5-10-13, Jesus said, and he said to them, and that is you, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, Do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Bakit po nabigyan po ng kanyang kaibigan ng tinapay hanggang gusto niya ang kanyang kaibigan kahit ayaw niya nung una? Kasi naiistorbo siya. Nagpapahinga na sila ng pamilya niya. Kasi hindi tumitigil yung kaibigan niya na humingi ng humingi, kumatok ng kumatok sa bahay niya. Kaya ang sabi niya, wala akong balak bigyan ito kasi iniistorbo nga ako eh. Hindi kami pinapatulog ng pamilya ko. Kaya lang, hindi siya tumitigil sa kakagambala sa akin. Kaya para makatulog ako, ibibigay ko na yung kanyang hinihingi para lumayas na siya rito. Amen. Do you get that? Kaya ang sabi ng Lord, in connection with this parable or this truth, so I say to you, ask. So akala po ng marami rito, yung simply ask, no. Keep on asking, yun ang ibig sabihin nito. Kasi ito yung konteksto nito. Don't just simply ask one time. Keep asking, kasi yun ang konteksto nun eh. Hindi po siya isolated verse. Siya po yung nakakonect sa maraming verses sa chapter na ito. Maliwanag po ba ito? So, keep asking, and you will receive. Keep knocking, and the door will be open to you. And keep seeking, and you shall find. Ay, hindi lang naman minsan kumatok yung kaibigan niya eh. Maraming ulit. Amen. Hindi lang minsan nagpunta ng bahay niya, pabalik-balik. Maliwanag po ba ito? Kaya yung iba natin mga kapatiran, prayer meeting sila. O kanya silang pwesto, prayer meeting. Yan yung ibig ko sabihin. Storya mo tayong konti. Hawak-hawak kamay sa pangunguna ni Bishop, ni marunong mag-pray. Tatay, anti-bishop ka pa? No, lahat ng bishop mahal ko. Eh bakit sinasabi, hindi marunong mag-pray? Yan naman ang totoo eh. Kasalanan ba magsabi ng totoo? Hindi naman lahat. Pero marami. Pero iba yung lahat sa marami ba? Magkaiba yun. Hawak-hawak kamay. Oh, agree kayo kay Bishop. Hawak-hawak kamay tayo. Pinagandaan ko itong pagtitipong ito. Hingi tayong Holy Spirit. God! God! Send the Holy Spirit. We are thirsty, Lord. Hindi kami aalis dito hanggang hindi mo binibigay yung Holy Spirit. Hear our cry, Lord, si Bishop ito. Ito yung elder, yung deacon, humiming kayo, nabanggit ko yung pangalan niyo. Kasama kayong kongregasyon, si ate, ito yung nagbibigay ng spaghetti sa akin, minsan kulang ng hotdog. Ito si kuya, siya yung nagdadrive sa akin, pag merong time, pagka wala. Bahala ko sa buhay ko, Lord, nandito po yung mga committed congregation. Kasama na nalangin ni Bishop, hindi marunong mag-pray. Eh Lord, salamat po. Tinanggap na po namin Holy Spirit, hindi po bababang Holy Spirit dyan. Ang kanyang lasing panalangin. Kailan po pa kayo? Ito na naman tayo. Tatay,
Do you have a proof? A lot. A lot. Hindi ako kagaya dyan ng mga nagsisinungaling. Kung ano nang pinagsusulat sa mga papel. Walang proof, walang evidence, puro lying lahat. Amen. Magbabayad sila lahat kay Jesus. Ito po ang sabi ng Lord sa verse 13 ng Luke 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Who ask Him? Now let me ask you a question. Ito po yung nasa konteksto po rito nung friends who asked bread nung gabi. At siya po yung nakakonect doon sa verse 9 at verse 10. Who asked Him? Ito po ba kagaya ng ganong paghingi? No. Walang tigil na paghingi ng Holy Spirit hanggang hindi siya bumababa. Another proof, Acts 2:1 and 4. Ilang araw po sila sa upper room na nag-groaning. Ampung araw. Walang tigil, 120. Nag-weeping, nag-groaning. Isa lang po yung item, yung Holy Spirit. Dapat dumating kasi pinangako ni Jesus yun. At hindi sila tumitigil manalangin straight for 10 days, malibang bumaba ang Holy Spirit. At yung sinasabi ko kanina, with the sound. Ako sa sarili kong karanasan, dumadating lang po ito, nung nasanay na po ako mabuhay sa kalawalhatian ng Diyos. Pero nung early years ko, I spent hours and days and weeks and even months weeping and crying alone and fasting that the Holy Spirit will come to me and possess me. Kaya pag ako'y nagtuturo noon, naka-short live lang ako. Pagpunta ko ng pulpito, dumadating ng Holy Spirit kasi nagsimula ng Apostolic Revival noong 1992. Nag-iiyakan yung mga tao. Pag dumating Holy Spirit sa akin, bagsak sa congregation lahat, weeping, repentance, miracle nangyayari. Grabe yun. Nakita niyo, magsihagis mga tao. Amen? Needs. Ipakita mo yung laki ng needs. Mawiwin ba yung barangay mo niya kung ang tao sa barangay mo, yung isang barangay, kasi sa isang siyudad, minsan ang barangay, 20 plus. Yung isa lang ang nakatira, 7,000. Tatapos ba yung 7,000 na yan na lalabas sa kingdom ng darkness patungo sa kingdom ng light, ng Diyos, ng isang panalangin? Lord, I want the barangay. Thank you for hearing Bishop. Nonsense prayer. Lalabas ba yan? Tapos mga nakatira ron, mga albularyo, magkakamag-anak. Mas malalim pa mag-orasyon sa iyo. Paano ka nito? Do you get that? Do you understand that? Napakalinaw po nito. Ito pa po, mas clear to. Psalm 2:8. As of me, God said, and I will give you the nations, plural, for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. As of me, and I will give you the nations. Tanggalin po natin yung plurality. Lagay na lang natin nation. Pilipinas na lang muna tayo. So, ang dami na po nag-pray, Lord, save the Philippines. Tagal na po yan. No, ako'y naligtas, 39 years ako, narinig ko na yan. Hanggang ngayon, pa rin prayer nila, hindi naliligtas Pilipinas. Laki ng Pilipinas. Noong mga panahon na yan, ang population natin, 100 million below. Ngayon, 110 billion above, o million above. Ngayon pa rin prayer mo. Hindi na gaya nila si John Knox ng Scotland. Sabi po ng Queen ng Scotland, I fear the prayer of John Knox more than the army of Scotland. Kasi nabasa nila rin sa biography ni John Knox, si John Knox nakalugmok doon sa bahay niya, sa prayer room niya na, Lord, give me Scotland or I die! Lord, give me Scotland or I die! Ayun. Dinalaw ng Holy Spirit Scotland. Sinagot ng Diyos si John Knox. So, akala nila, yung prayer na yun, naginaya nila, sapat na, hindi, si John Knox, for many years, walang tigil na kakaiyak, kakagroaning. Ang puso't isip nasa Scotland. Are you still there? Ako'y naligtas. 8 oras yung inuubol ko sa Pilipinas. Araw-araw, 8 oras. 1980, January 12, ako'y naligtas. Napaptize ako ng Holy Spirit noong April. Pagkatapos po niya, nag-pray na ako, nilita ko ng Holy Spirit. 8 hours every day. Sa Pilipinas, hindi ko nakitang lumaya siya. Every day po yan. 8 hours. Kaya nga nung nakita kong kailangan ko ng kakampi sa pananalangin, tumigil muna ako na kakawiping tungkol sa Pilipinas, pansamantala.
Nag-ship ako ng prayer item ko. Anong ginawa ko? Lord, bigyan mo po ko ng intercessor. Babalik ta rin ko Pilipinas. Kasi kailangan ko ng katuwang eh. Eh di binigyan niya ako galing Brunei, galing Iloilo, basta daming pinanggalingan. Eh nabuo ko po sila. O 16 eh, tapos nagsipag 40 days lahat. 40 days, isa 3. O hindi, panay biyahe ko noong 1992 na. Grabe na yung nagaganap sa Pilipinas. Kasi may mga kakampi na ako eh. Tapos si nanay, pag alis ko, si nanay, bit-bit yung 3 naming anak, nakahiga sa matigas na bangko. Overnight prayer yan. Palitan sila ni Pastora Marivic. Walang tigil po yan. Every day po yan. Yung aking mga anak, lumaki sa bangko yan. Kita nyo, matitigas buto. Sanay sa gera yan. Amen? Alam na nila yung lasa ng pandesal. Kasi pandesal na naman. Kape. Tsaka yung palaman. Eh, araw-araw yan. Ganon din mga anak ni Pastora Marivic, tabi-tabihan sila sa bangko eh. Nasa biyahe ko, nagbabarko lang ako noon. Alis ako, 1 linggo, 1 buwan. Walang tigil na panalangin. Do you get that? Do you get that? Si Jeremiah Lamper, 18th century, New York, 20,000 a week yung binabautismo niya sa tubig nung dumating yung revival. Hindi pa apostolic yung revival. Nagsimula siya sa 6 na hindi pa mga full-time, mga nagtatrabaho pa yun. 6, prayer sila. Kasi iba hindi available. Araw-araw yan, walang tigil. Hanggang dumami po sila, sumama na yung mga negosyante, sumama na yung nagtatrabaho, sumama na yung nag-aaral. Dumami ng dumami hanggang yun po yung pinakamalaking prayer meeting, 1,000 yung nagpipray. Mahabang prayer meeting. Dinalaw ng Diyos yung New York. Kaya sa 1 linggo, 20,000 yung naliligtas at binabautismuhan sa tubig every week. Prayer meeting. Si Pini, si Father Nas, bago siya dumating, si Father Nas, nasa bansa nang pupuntahan ni Pini, minsan nasa bodega, hindi umaalis doon, prayer and fasting. Nakakulong po siya ron. Hanggang dumating ang man of God. Intindihan niyo po, 2 yan sila eh, magka-prayer partner. Lahat ng mga man of God, may mga intercessor yan. Si Moses, may intercessor, di ba? Si Aaron tsaka si Hur. Ang tawag doon prayer mate, katuwang niya. Kaya saan po nagka-problema ang church? Hindi sa meaning ng revival Hindi sa pangako ng Diyos, kundi sa kawalan ng pagkaunawa sa prevailing prayer. It is a necessity. Then I go to 9 hours, 10 hours, 13 hours, 20 hours, hindi pa rin sapat. Ngayon, dumami na tayo. Kaya ang ginawa na dagdag na maraming mag-aayon na. Ito na nga yung ating trophy. 40 days. Alam nyo, mas madaling palain ng unbeliever kaysa backslider. Apostolic Revival, perfection ng church, mas mahirap na trabaho yan kaysa mag-soloin ka. Kaya ang 40 days, mahalaga. Para i-break yung lahat ng mga maling buto na naitanim. Maliwanag po ba yun? May oposisyon dyan. May oposisyon. Si Anas, si Caiphas, yung Sanhedrin. Nung una ako lumabas ng 1992, grabe oposisyon ko. Nagtuturo ako sa loob ng church, tinatapon ako palabas. Tatay, na itapon ka ba? Magaling ako umilag. Pag alis sila, balik uli ako. Wisdom ba? Amen? Totoo po yun. Kakagulo. Pag alis ko, gulo. At ako'y nasisisi, ako rin ang gugulo. Hinahati ko rin yung church. Walang naunawaan sa totoong revival. Pag dumating ang totoong apostolic revival, 2 yan, judgment at saka deliverance, transformation, freedom. He judged sin and he liberate the church. Do you get that? Kasama sa judgment yung gawa ni Satan, dinidestroy. Amen. So, before I go further, tatay, wala bang nakatouch sa'yo? Wala. Paano nangyari yun? I pray in the Spirit. Ginapos ko lahat ng opposition. Yung salita, yung heated words, andyan dyan. Pero yung muscle, walang makagalaw. Because I bind it in the Spirit. Parang si Herod yan Face to face, ina-accuse siya ni John the Baptist. Mark 6:20 pababa. Sabi ni John the Baptist, it is not proper for you that you take the wife of your brother.
Kasi may asawa si Herodias si Philip. Kinuha ni Herodes. So sa harap ng marami, ina-accuse ni John the Baptist si King Herod ng adultery. Nakapahiya po yung hari. Pero wala siyang magawa. At ito po ang reason. Because he knew not only John the Baptist is a prophet, but a righteous man. And he feared him. Pag matuwid ka ng tao, kahit sinong ang harapin mo sa konfrontasyon, kahit nasa posisyon, hindi ka dapat matakot. Dahil kahit galit sila sa iyo, hindi na magagawang saktan ka. Kasi yung conviction mabigat. Kasi alam naman nilang totoo sinasabi mo. The protection of God is with you always. At nagkaroon lang ng chance si Herod na ipapatay si John the Baptist kahit ayaw niya. Nagbalasing siya. At sa harap ng mga dignitaries at royalty, nung sumayaw ng sayaw sa impyerno yung anak ni Herodias, sayaw ng number 1 mangkukulam sa impyerno. Na-attract si Herodes. Ang sabi niya sa anak ni Herodias na babaeng sumayaw, hingiin mo ko nung gusto mo kahit kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa iyo. Di lumapit yung anak ni Herodias sa kanyang inatang sabi, ano pong hingiin ko? Inaalok sa akin ni King Herod yung kalahati ng kaharian niya. Tuto pa rin po ng hari yun. Ganun po ang hari pag nagsalita, gagawin niya. Kasi pag hindi niya ginawa, mapapaya po siya sa citizen, mawawala ng respect sa kanya. And they don't want to lose the kingdom and the throne. And they have no choice but to do it. Ang sabi ng nanay niya, hingin mo yung ulo ni Juan Bautista. Dahil kahit ayaw ni Herod, napatayin si John the Baptist. In fact, natutuwa nga siya makinig kay John the Baptist kahit inaakusahan siya. Wala po siyang magawa. Kasi katabi niya yung mga royalties, dignitaries. Narinig yung oath niya sa pinapatay niya si John the Baptist. So rito, malinaw na si John the Baptist ay napapatay niya hindi dahil sa pag-aakusa sa kanya, hindi dahil sa oath na binitiwan niya sa harap ng royalties at mga dignitaries. Hindi lang naman ang bisita niya yung mga nasa Jerusalem kasama ng nasa ibang bansa. Nakuha niyo po ako. Ayan. Ang laki po ng Pilipinas para magsalita kang give me the Philippines or they will die. It won't work. Kaya anong sabi ko sa inyo, bawat chapter sa buong Pilipinas, i-groaning natin mga bayan natin. Sinegregate natin yan Luzon, Visayas, Mindanao, ilang barangay ba meron ang bayan nyo? Dapat alam nyo siya. May mapping kayo. May strategy kayo. Amen. Isa-isahin yung barangay. Kunin sa prayer and fasting. Pag nahinog na, may revelation ng Holy Spirit and then Luzon. Ilabas yung ani. Dalhin doon sa granary. Yan yung bahay ng Diyos. Then sunod naman yung kabilang barangay. Even din, ginagawa natin tama yan Kasi kahit saan tayo magpunta, nag-evangelize tayo, nagbibigay tayong brochure. Pero kung gusto talaga nating kunin ang isang barangay, ito, ang isang bayan, ito yung talagang dapat gawin. Kita nyo, Israel laban sa Hamas, inisa-isa nila yung lahat ng lugar na pinapagkutaan ng Hamas hanggang maubos. Hindi sila tumatalon. They do it systematically. Yun po yung wisdom sa war. They plan it. Tawaan niyo po ako. Kaya, because of the need. Ano pong sabi ng prophecy? Ano sabi ng Diyos sa atin? Ililigtas ko ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapamalas ko ng aking walang hanggang kapangyarihan at kaluwalhatian bilang sagot sa inyong walang sawa, walang tigil, at sama-samang pananalangin at pag-aayon. Ano po yung word dito para maligtas ng Diyos ang Pilipinas? Gagawin daw niya ito sa pamamagitan ng pagpapamalas siya ng kanyang walang hanggang
kapangyarihan at kaluwalhatian. In response to what? Sa ating number one, walang sawa, walang tigil, sama-samang panalangin at pag-aayon. No? Walang tigil kasi yung needs malaki. Walang sawa kasi yung needs malaki. 110 million plus na ang Pilipino. Amen. At bawat bayan ay may stronghold. Kaya dapat ang lahat ng bagong maliligtas, gawin po mga intercessor yan. Yan yung ginawa natin sa ministry. I spend hours praying. Gabi-gabi ako naglilid ng prayer eh. Straight po yan, Monday to Sunday. Bukod pa yung umaga, pagkagabi. Start kami ng 9 ng gabi, tapos kami ng 12 or 1. Papasok pa yung mga kongregasyon sa trabaho. At pagka Friday, wala na silang trabaho kinabukasan, overnight kami sa bundok. Amen. Hindi ko nakita kaagad ang bunga na yan sa kalisada. Pero dadagdagan kami. Pero nakita ko yung bunga noon nung bumibiyahe ko. Na nakarating tayo sa radio. Naunawaan niyo yun. Kaya the greater the need, the greater and must be persistent our prayer. The greater the need, the greater and must be persistent the prayer. Number 3, the issue of desire. Desire. Mahalaga po ito. Yung desire. Isa pong maganda rito ang truth ay yung Matthew 15:21 to 28. Ito po istorya po ng Canaanite woman na meron pong anak na babaeng severely demon possessed. Lumapit po siya sa Panginoon. In verse 21, humihingi ng tulong sa Lord. Ang sabi niya, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, my daughter is severely demon possessed." But he answered her not a word. Dapat, hindi na siya magpapatuloy kasi hindi siya sinagot ng Lord. Ang meaning po nun, rejection. Pero hindi yun ang reason ng Lord kung ba't di siya sumagot. Pero kung iba po ang gumawa ng gano'n, ng walang pagsagot, yun po yung sign ng rejection. Ng kawalan ng desire sa kanya pong appeal or petition. Ang nagsalita po yung mga alagad. Verse 23, "And his disciples came and lured him, saying, 'Send her away, for she cries out after us.'" Dito po sumagot ang Lord. And I want to take your attention sa answer ng Lord. But he answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Amazing po ito. Yung Canaanite woman ang humingi ng tulong sa kanya, nagmamakaawa. Pero nung ang Lord ay magsalita in response sa question ng mga alagad, ang ina-address niya ngayon ay Israelita, hindi ito. E narinig niya po yun. It's so hurting to hear that. Dapat umigil na siya. Kasi twice na siyang na-reject. Amen. Amen. Pero again, hindi po siya nireligic ng Lord. May hinahanap lang. Pero talagang sa iba, yun talaga dating nun. Painful po yun. Siya humingi ng tulong, ina-address ng Lord, Israelita. Inignore siya. 25. Then she came and worshiped him, saying, "Lord, help me." Then 26, sumagot ang Lord. But he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." So, sagot ng Lord, malayo sa hinihingi niya. Kasi alam niyo po, ang mga Canaanite, sa mata ng Israelite, mga dogs po sila. Unbeliever is called dogs. Unclean na mga Jew. Pero ang sabi ng Lord, hindi mabuti na yung tinapay ng mga anak ay tapon sa mga Canaanite. Little dogs. 27, and she said, "Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Yun. As you what? Desire. So natamo niya po yung freedom ng kanyang anak na demon possessed dahil sa kanyang desire. Hindi siya nag-give up. Persistent po siya. Oh, napakagandang truth. The issue of desire. At tinawag po ng Lord na siya po'y merong great faith dahil sa kanyang desire. Sa kanyang persistent desire. Na hindi siya tumitigil in spite na hindi siya sinasagot ng Lord. Amen. At masakit pa yung narinig niya. Pero siya po'y tumuloy. Learn from this truth. To stop praying na hindi mo pa natanggap ang sagot is to lose the privilege to receive it. You must go on.
When prayer fails, all things fails. Kasi nakakalungkot naman, nakailang oras ka na, ilang araw na, tapos titigil ka. Buti pang hindi ka na nagsimula. Pero pag napagsimula ka na, huwag kang bumitaw. Amen. Nung early years ko, may mapa ako ng Pilipinas, hanggang may mapa ako. Globe ng buong mundo, ngayon meron ako. Punta akong Hong Kong, meron ako nakitang coupling, nakalagay doon, orasan at saka mapa ng mundo, yung coupling binili ko. Even though hindi ko gusto po yung coupling, kaya lang kinuha ko kasi nare-remind ako ng mapa ng mundo at orasan. Kaya hindi siya sa panalangin mahalaga. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, dapat nasa bahay niya yan. Kung may mga trabaho naman tayo, pwede naman tayong pumunta dyan. Paglabas ng trabaho. Sakripisyo talaga. Amen. Pag-i-schedule lang naman yan eh. Kaya lagi kong sinasabi, huwag niyo ubusin yung lakas nyo sa Facebook, kaka-text, kaka-reel lang. Kung kani-kaninong kopya rin ang kinokopya ninyo. Ilagay niyo yung panahon niyo sa pananalangin. Yung lakas niyo. Huwag niyo ubusin sa mga bagay na kukunin yung oras niyo, pahingan niyo, panahon niyo, para yung pananalangin niyo ay ma-lessen. Give great importance to your priority. To the greatest thing that will save humanity. At yun po yung pananalangin. Then, dito makikita po natin yung desire ng Diyos kung gaano kalaki na magligtas, dalhin sa perfection ng church. Paano niya po pinakita yun? Nag-utos po siya magkaroon tayo palagi ng corporate prayer and fasting. Buong ministry at bawat chapters. At hindi lang yun. Paano niya pinakita yung kanyang malaking desire na magligtas at dalhin ng church sa perfection at isalin sa atin yung wealth ng heaven at ng wicked. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasabi mag 40 days kayo. 40 days, hindi tumitigil. Ito, may break na naman next month. Bukod sa 40 days, ang dami nagta-21 days. Kita niyo yung desire ng Diyos. Siya mismo nagpapakita ng desire niya na hindi niya pwedeng maligtas ang buong mundo kahit gano'n siya kakapangyarihan ng wala tayo. So dapat makikiisa tayo sa kanyang desire. Nawaan niyo po yun? Sumusunod tayo sa kanyang mithiin. Kita niyo yung laki ng desire kong pumunta ng radio, TV hanggang ngayon. Kahit anong mangyari, tuloy tayo. Laki ng desire tayo ang prayer mountain. Kahit anong mangyari, tuloy tayo. Dapat yung desire natin, ipakita natin sa pamamagitan ng persistent, prevailing prayer. Ang Lord, Matthew 26:36-46, pakita niyo kung gaano kalaki yung desire niyang gawin ng kalooban ng Ama. 3 times po siya nag-pray na yung will ng Diyos maganap. 3 times, siya po tumagal ng 3 oras. Nawaan niyo po, isa lang yung item, not my will, Father, but yours be done. Kaya pag gagawin natin ng kalooban ng Diyos, talagang uubos tayo ng oras. Especially, marami kang ililigtas. Marami kang aabutin. Let us learn from the Lord. Ito pa nga ang striking dito eh. Ang Luke 22:44, very clear. In being in agony, he prayed more earnestly. Ayan, being in agony, he prayed more earnestly. Yung iba, pag nag-agonize, they stop praying, but the Lord pushed through. Being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Na yung pawis niya ay naging mistulang dugo na bumabagsak sa lupa. Sa kanya pong masidi at maalab na pananalangin na gawin ang kalooban ng Diyos. Have you reached that place? Have you reached that? Pag dito tayong gawin ng kalooban ng Diyos, tapos may persecution ka, maraming threat, sa iba't ibang kaparaanan, pati yung system at legal system naman ay gagamitin ng diablo para pigilin ka at gawan ka ng pangit. So, dapat determinado ka. And you have to express to God the desire of your heart to do it at any cost. You have to pray earnestly. Hindi pwedeng wala sa buhay natin yan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, magkukwit ka. Kung determinado yung diablo, dapat madeterminado ka. The more you are less determined, the more the devil is much determined. Kaya pagka determinado ka, si Satan magbaback out. Pero pag hindi ka determinado, si Satan magpo-forward. Ikaw ang may gawa. Kaya ang pananalangin, pag mahirap manalangin, may harang.
The moment is mga espiritu, pinipigil ka. Nararamdaman naman natin yan. Do you agree? Minsan yung panalangin mo hindi ganun kagaan. Kasi may mga pumipigil. Alam niyo yun. So the more you have to pray. Ako, ang ginagawa ko dyan, pag nararamdaman ko, may mga nakaharang sa kalawakan, sa mga prayer na yan. At yung attack ng mga mangkukulam, sabay-sabay. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Wala akong tigil na nagtatangs. Aryandoro, babakarya, babakataka. Walang tigil. I pray hard. When it is harder to pray, you have to pray hard. You must not give up. Do you get that? Makita niyo yung persecution ko noon. Tapos sinanay, iniiwan ako. I add more time praying. Kaya nga yung statement ko noon mabigat hanggang ngayon, dala ko yun no retreat, no surrender. Because I already surrendered to God. That is the only person I can surrender my life. But not to the devil and to anybody. They have gone too far to look back. If it costs us everything, we will not surrender to anything, to anyone. Because we have already surrendered to God. Final na yun. Kaya yung prayer factor yan. Si Ana, kaano kalaki yung desire niyang makitang ligtas ang Israel at ang Misaya ay ma-reveal. Napakalaki. Alam niyo naman istorya nito, lagi natin ginagamit ito. Luke 2:37-38. At the age of 106, siya po'y byuda sa loob ng 84 years. Hindi siya tumigil, manalangin at mag-ayuno. Laging nasa templo. Kita niyo yung desire yan. Hindi sumagi sa isip niya mag-asawa. Bata pa siya ng mabiyuda. Ang nasa puso at isip niya mag-ayuno at manalangin. Kasi malaki yung desire niyang makita ang bansa niya malaya. At ang promise Misaya ay mahayag. Naganap ba yung kanyang pinagpaguran sa loob ng mahabang panahong panalangin pag-ayuno? Naganap. Nakita niya Misaya. Kinarga niya, binilis niya pa. At nakita niya ang kalayaan ng bansa niya. Do you learn that? Ulitin po natin. 84 years na pong byuda si Ana. Ang edad niya ay 106. Bata pa siya na mag-asawa. Hindi sumagi sa isip niyang mag-asawa. Ang nasa puso at isip niya, makita ang pagdating ng Misaya. The promised Misaya. At makita ang bansa niya, malaya. Ginugol niya po yung panahon na yan sa kanyang kabataan nang siya'y mabiyuda sa prayer and fasting. At si Ana ay type ng end-time church. Na ang praying church na type ni Ana na nabuhay sa fasting ay nakarating sa pinakamataas na uri ng consecration. Sila yung mga lalaki at babaeng pag tumunog ang trompeta ng Diyos anumang araw at anumang oras ay aalis sa mundong ito. Dahil sila po ay everyday prepare. Sila yung makakakita sa apostolic revival na magaganap sa church sa buong mundo. At invasion ng Holy Spirit sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa. At anumang araw at oras na pagbaba ng Panginoon. Ito yung pinakamataas na highest ng consecration ng buhay. Kasi pag nasa presensya ka ng Diyos araw at gabi, kahit konting kasalanan ay hindi pwedeng pumasok sa iyo. Sapagat wala ka nakikita rito si Jesus lang. Malinis yung mata mo, yung isip mo, yung tenga mo, yung bibig mo. Yung buong pagkatao mo. At kung pumasok ka rito na hindi ganun kalinis yung buhay mo, malilinis yan. Kaya para sa akin, ang pinakabanal at pinakamalinis na tao na nabubuhay sa buong mundo, sa body of Christ, ay yung nabubuhay sa prayer and fasting. Kaya ako, lagi kong concern. Pag may nagbe-break ng 7 days, nagpunta ng presence na door, 15 days or 21 days at nag-40 days, lagi ko nagpapayo sa inyo mga anak. Paulit-ulit na lang, inuupuan ko yung mga tumagal sa presence ng Diyos ng ganito katagal. Ang prayer ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat ay ito. Yung mapanatili nyo yung consecration na yan. Kasi exposed na naman kayo sa labas Exposed na naman kayo. Do you get me? So marami ka na naman makakaniig. Marami kang makikita. Maraming naririnig. Maraming imbitasyon. Maraming gagawin. So dapat marunong ka mag-maintain ng consecration na yan. In His presence, and then, to the presence of men. Dapat ikaw yung aapek sa kanila, hindi ikaw yung aapektuhan nila. Amen. Kasi sayang.
yung consecration mo for 7 days, 10 days, 15 days, 21 days, and then 40 days. Naliwanag po ba yun? Yung desire po ng early church na makitang malaya sa Peter, paano nila pinakita? Ito po sagot. Acts 12, verse 5. Peter was therefore kept in prison, but constant, sa ibang translation, earnest prayer was offered to God for him by the church. Amen. Wala raw pong tigil ng panalangin ng ginawa ng church para kay Peter. Kasi Peter po ay nakalabas. Gumawa ng malaking miracle, nagpadala ng angel, pinatulog yung mga gwardiya, kinalang yung kadena ng bakal, binuksan yung pinto, ang bakal si Peter, lumaya. Kaya nung siya po pumunta po sa bahay po ni John Mark, amen, na ang pangalan ng kanyang mama ay si Mary, dahil sila po masyado pong nasok sa prayer, kahit lumabas na si Peter, tuloy pa sila sa prayer. At ang sabi rito sa verse 12, so when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Many were gathered together praying. That is the key. Nakalabas na si Peter, tuloy pa yung prayer nila. So intense. Nag-uusap kami ni nanay, ni John, na yung ginawa natin sa Inaris Stadium, 1,000 po yun, di ba? Grabe prayer meeting yun, 2 araw. Ang lakas ng impact nun sa Pilipinas, sa buong mundo, tsaka sa church. Ulitin, hindi po yearly na lang, kundi, every 3 months. Tapos lahat ng mga pastor natin luluwas, inaayos ko pa, kinukonvert pa sa Lord, hindi po once a year. Hindi po yung dahil may convention tayo, anniversary. Ang goal natin, prayer meeting sa dwelling place, prayer and fasting, puro pastor. Maybe 1 week o 4 times a year, once every 3 months. Dapat ngayon nga siya nagawa. Kaya lang, tiniyan ko yung record, loaded. Pero it doesn't mean to say na loaded, papriority ko yung iba. Papriority ko yung prayer at fasting. Kaya mag-aalis ako ng ibang activities para ipalit ito. Do you get that? Kasi hindi mo mawiwin ang buong mundo sa apostolic revival at ang Pilipinas kung hindi tayo lahat iiyak. Kaya hindi mawawala dyan ang repentance. Kasi ang kabanalan, mahalaga ang kalinisan ng puso. Bago tayo magsipag-pray. At sisiguruhin kung walang makakatakas dito kahit isa. Hindi man alam ng mga anak nating pastor kung ano yung kasalanan niya pag lumatag na tayo sa presence na ako yung maglilid. Tsak na lahat tayo makakakita ng ihingi ng tawad sa Diyos. Sinasadya o hindi. Is that clear to all? Praise God. So, next, the early church desired to be empowered by the Holy Spirit in the midst of persecution. Yung Acts 4:23-31. 4:23-31. So, nung lumabas po si Peter at si John, tapos silang ikulong. Sila po tumuloy po sa nakapatiran. And with one voice, sila po nanalangin. Ito prayer nila, Lord God, verse 24 of Acts 4. Lord, you are God, who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nation rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, to do whatever your hand and your purpose determine before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness that may speak your word by stretching your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, ito po sama-sama sila, hindi po binanggit kung gano'n sila karami. But usually, talagang grupo-grupo sila Marami po yan. 120 na sila nun sa upper room. Wala pang naliligtas doon. Amen? Sila pa lang yun, yung original. Rito, marami nang na-save. So we can presume, baka umabot sila rito ng doble ng 120 o triple o even 1,000. Ganong karami yung bilang na nagpipray. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Pinakita yung determination nila.
na magligtas. Sa gitna ng persecution, ang hiningi nila, boldness. Pagdating ng Holy Spirit. They don't retreat. They want to move forward. They need the power from above. It was granted. Lahat po sila napuspos. Amen. Ang sabi ng Bible in Acts 4:33, and the apostles preached the resurrection of Jesus Christ with great power. Saan po galing yung great power? Dito. Nung na-shake po yung nagalaki na lalagyan nila na lindol. Amen. Kaya ang sabi ng Acts 5:12-16, lumalakad lang si Peter sa Agora Marketplace, lahat na may sakit gumagaling. Because Peter is overshadowed by the Holy Spirit. Amen. Lahat ng tamaan ng anino niya ay gumagaling. That is the presence of the Holy Spirit. Alam ko ibig sabihin ito Kasi nga, yung kinakwento ko ng may napusi sa karami, nagpapaalap ako na nasa kalsada tayo. Bumagsak sa harap ko para antigas. Hindi maulat yung daliri niya, napakatigas yung kamay, paa, kahit daliri hindi mo maulat. Sabi ng mga kamag-anak, sa 1 linggo pa matatauhan yan. Sanay na po sila. Laging ganun pala yung nangyari sa kanya. Hinahatak yung paa. Kung ano ayos niya, hindi mo na magawa na baguhin. Yung kamay, hindi mo pwedeng baluktutin. Parang tuod na kahoy sa tigas. Kumakain po ako ng sandwich na mayroong palaman. Mayonnaise. Tapos tubig na kinulayan ng kulay orange. Tapos asukal. Ilan naman inumin ng unang panahon Bigla po akong lumaki. Nagmanifest yung presence ng Lord. Sobrang akong laki. Alam na alam ko, binidbid ako ng Lord. Pakiramdam ko po noon, 10-footer ako Bigla po akong tumaas. Damandam ako. Ang Lord nagmanifest. Lumapit po ako doon sa possess na awake po bago matauhan. Hindi po ako nagsalita. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko yung kamay. Tumayo. At yung demonyo nakas out. Lumabas yung demonyo. Bakit mo nalaman lumabas? Bumulong sa akin paglabas. Totoo po ito, sabi niya, sobrang power mo. Malis po siya. Overshadow. Hindi lang po minsan nangyari sa akin yan. Hindi pa naintindihan ng church yung totoong apostolic revival. By the grace of God, hindi ko po alam kung gaano kalaking percent yung naranasan ko noong 1992. Pero alam ko po, greater na yun. Nung panahon na yan. Pero ngayon, mas. Kasi noon, alam niya naman yun, umaatin kayo kung paano kayo maisling, kahit si tatay naglalakad lang. Pag dumadating yung Holy Spirit, mula sa langit, babagsak sa akin, tuloy-tuloy sa inyong lahat. Hanggang po yun? Year 2000. Amen. We can overcome all opposition and persecution through prevailing prayer. We have all the power and authority to dismantle the works of the enemy. Kung malakas ang persecution, mataas ang opposition, dapat ang prayer masikip doon. Hindi pwedeng lesser, maapektuhan ka. Ang unang iatak ng diablo sa iyo, yung mind mo. Dapat i-overcome mo yun. Once you destroy the attack in your mind, it is a sign that the works of the devil against you, sa anumang kaparaanan, is about to crumble. Sabihin, patuloy siya sa pagkawasak. Pero hanggang malakas yung attack sa mind mo, at nararamdaman mo, in your spirit, na tuloy-tuloy yung attack. In succession, ang ibig sabihin, you have to pray more and go beyond what they are doing to rise up above the attack against you. Again, pag naramdaman mo, nag-crumble na siya o nag-collapse sa iyo, yun ay sign na yung plano niya, whatever it is already defeated. Do you get that? Do you get that? Praise God. Ika-apat, because His house is a house of prayer for all nations. Mark 11:17. Then He taught, saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations? Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations? Kaya in-expect ng Lord, lalo na pa ngayong last days, na any moment the Lord will appear, na yung bahay niya, palagi, na hindi mawawala ng panaghoy.
Umaga, tanghali, hapon, gabi. Nung early years ko, naimbita po ako magturo sa isang gawain. Ginanap po isa sa camp ng military. Overnight prayer meeting po yun. So, I asked the Lord. Sabi ko, Lord, bakit kailangan kami mag-overnight? Hindi lang kailangan kami mag-overnight, but kailangan palagi kami nag-overnight. Alone o as a group. And the Lord said to me, kasi pag tulog na kayo sa gabi, si Satan nagtatrabaho. And He gave me some simple understanding. Wala kayong makikitang nightclub na bukas sa araw. Puro gabi. Pag pumunta kayong casino, makikita nyo mas maraming tao sa casino pag gabi at madaling araw. Dahil paglabas ng mga tao sa trabaho at negosyo, tuloy na po sila riyan. Wala kayong makikitang mga gay bar, pang lalaki, pang babae, pang baklat, pang tomboy, na bukas ng araw. So lahat po ng malalaking crime na ginagawa ni Satan, ginagawa niya sa gabi. Lahat. So with that in mind, the Lord is telling to me, for your understanding, isang reason niya ba't niya dinidimana ang walang tigil na pananalangin, overnight prayer at 24/7, around the clock prayer. Upang lang sa ganon, hindi lang natin ma-counter-attack ang gawa ni Satan, kundi ma-destroy ang kanyang plan. Ang spiritual warfare ay walang pinagkaiba sa isang war na nakikita natin in the natural realm. Ang mga sundalo, kahit puyat at pagod, gising ang diwa. Kasi hindi mo alam kung anong araw at oras, anong lugar ang bobombahin ng kaaway. Normal po yun sa giyera. Ang lahat po ng klaseng invasion ginagawa sa isang bansa ay hindi pinapaabot sa bansang i-invade. Silent po ang lahat. Magugulat ka na lang. Ayan na siya. Kagaya ng attack ng October 7 ng Hamas sa Israel, nagulat buong mundo. Attack ng Russia sa Ukraine, nagulat ang buong mundo. Attack ng Amerika sa Iraq, yung pagka-dismantle ng dictator na si Saddam Hussein, nagulat ang buong mundo. Yung attack ng Amerika sa Taliban sa Afghanistan, nagulat ang buong mundo. So, history tells us na lahat ng nagaganap in the natural realm ay originate sa spiritual realm. Kaya ang tanging inaasahan ng Lord na magpiprevent, magdidestroy ng gawa ni Satan ay isang institution lang, living organism. Yun po ang church. Tayo ang sole agent that has all the power and authority, not only to stop the works of the devil, but to destroy it totally. Kaya ganyan kahalaga ang panalangin, panaghoy, araw at gabi. At isang reason din niya kung bakit nag-prophecy sa atin ng tatay mula sa Diyos. Ang sabi niya, kapabasa niya sa librong Thy Word is Truth, year 2000 edition. Sa kampo ng Jesus Shield Worldwide Ministries ay maririnig ang panaghoy, araw at gabi. Sa kampo. So, ibig sabihin, kung ang chapters natin sa Pilipinas ay 210 at sa ibang bansa ay 65, so lahat po yun ay mariringgan ng panalangin, araw at gabi. Ang ibig sabihin, hindi po isang tao, 3-4 ang gagawa, kundi hatiin para ang panalangin ay tuloy-tuloy. At magsasama-sama ang lahat pag ang lahat po ay walang pasok, walang trabaho. At yun ang pinakamabigat na gathering. Amen. Hindi kasi excuse na nag-aaral ka eh. Hindi kasi excuse na nagtatrabaho ka. In fact, totoo nga, hindi ako nagpapatawa. Kahit ikakasal ka pa a week bago ka ikasal, hindi excuse na hindi ka magpipray. Kami, utos namin ni nanay sa magpapakasal, 1 linggo bago kayo magpakasal, mag-prayer and fasting muna kayo sa Lord. I-consecrate yung sarili nyo. Amen? Para maging maganda kasal nyo, puno ng glory. At sacred yung buhay nyo. Kasi harap kayo sa Lord. Kaya ganyan kahalaga ang pananalangin. Sa mata ng Diyos, major thing po siya. Kasi God will do nothing without prayer. But He is willing and able to do everything, even impossible things, when there is prayer. Yang sabi niya in Isaiah 45:11, command me. Command me. Siya ang nag-uutos na pagalawin daw natin siya, utusan natin siyang gumalaw. Hingin niyo sa akin ng mga anak niyo
kahit gaano sila kalayo ng kalat sa buong mundo concerning Israel, ibabalik ko sila sa Israel, sa Jerusalem. Kung ang Lord mismo, eager siya na magtrabaho. How much more tayo? Hindi gagawa ang Diyos ng kahit ano, malibang may nananalangin. At hindi naman siya titigil gumawa ng lahat ng bagay na imposible hanggang may nananalangin. Huwag natin kakalimutan yan. Kaya kung pag-aaralan yung buhay na Lord, yun ang pinakamagandang picture na makikita nyo sa kanya. Early in the morning, nananalangin. Pagkatapos magturo, babalik sa presence ng Diyos, mananalangin. Bago lumubog ang gabi, nag-overnight. On and on and on. Doon lang po siya umikot. Wala siyang ginawa kahit anong malibang nag-pray siya. Isa nating didisiplinahin dito mga anak, yung paano kayo mag-handle ng sarili, appointment, schedule. Na hindi maapektuhan ang prayer life niya. May mga panahon, we cannot say no sa mga bagay na kahit mahalaga kasi makuha ang prayer life natin. Kasi priority mo yun. And believe me, pag naging careless po kayo, ang hirap bumalik in the spirit. Pag nangibis ka ng 2 araw o 3 sa pananalangin. It will affect you a lot. And learn from this truth. Hindi omnipotent si Satan. Pero binabantayan po niya kayo. Pag nagkulang kayo sa panalangin, doon niya kayo aatakihin ng gusto. At doon siya nagkakaroon ng edge kasi unprepared kayo. Kasi alam niya, pag spiritual kayo, hindi niya kayo kaya. Kaya pag nagpabaya kayo sa panalangin at di kayo puspos ng Holy Spirit, kahit pa paano, yung gawa ng laman, magmamanifest. At yun, ang edge niya. Doon niya napansin kinumpara ang buhay natin sa isang eagle. Ang eagle hindi nakikitigma sa lupa, sa taas, sa kalawakan. Sa nakikitigma ang ahas sa lupa. Ang ginagawa ng eagle, dinadakma ang ahas na type ni Satan sa kalawakan. Kasi ala siyang power doon. Hindi sa baba. Dahil walang power ang eagle sa baba. Amen. Pag hindi ka kaya ni Satan in the spirit, gagamitan ka niya ng mga legalism, law, charges, puro foolishness, puro stupidity, puro lying. How you dismantle that? Go back in the realm of the spirit. Kasi ang kaaway mo naman ay siya. Inuulit ko. Kagaya ngayon, puno kayo ng glory. Si Satan nangangatal sa inyo. Pero pag nagkamali kayo nagpabaya sa wag niyo sa Diyos, nakakita si Satan na naging complacent kayo, aatakihin niya kayo. At dito naapektuhan ang mga anak ng Diyos. Marami siyang paraang gagawin. Ayan. Mapadala niya si Delilah, si Goliath, si Akan, yung ginto ni Balaam. Marami siyang gagawing paraan. At yan ang nangyari na hukang marami. Gagaya ng ginawa niya sa children of Israel. They lose the war. Because Satan succeed. Naalisin sila sa Diyos. Yung mata't puso nila at ilagay sa mga bagay na detestable. Alam naman ng lahat na mali yung kaya lalala siyang power kasi hindi siya nabuhay sa panalangin. I learned this a lot. Kahit puyat takot pagod, magpipray ako. Hindi ako nag-aalmusal sa umaga, hindi ako umiinom ng tubig, at hindi ako tumitikim ng anuman malibang kainin ko muna yung bread of life at uminom ng living water. Sino yung bread of life? Si Jesus. I want Jesus. At pagkatapos niya, sino yung living water? The Holy Spirit. Christ is the baptizer in the Holy Spirit. And that is your day. It is a victorious day. Kaya nagtuturo na pag nagkasala ka kasi dalawa yung nature mo, divine at saka carnal. Hindi ko nabasa sa Bible yun. At walang apostle na nagturo nun. At lalong hindi si Jesus nagturo nun. Pag nagkasala ka, gusto mo yun. Hindi lang nakagalaw si Jesus sa iyo, kahit nakatira siya sa iyo. Dahil nga, hindi ka spiritual.
You cannot defeat the devil in the flesh. You only defeat the devil in the spirit. Huwag niyong kakalimutan yun. Kapag matake ang diablo, kakasuhan ka, puro lying, puro mali. Huwag kang lumaban sa ganung kaparaanan. Pag pinasikot ka ng diablo, huwag kang magtampot, huwag kang maghinanakit. Talo ka. Huwag kang magkaroon ng habag sa sarili. Amen. Amen. Huwag kang bitter, huwag kang unforgiving. You lose the war. Kahit gaano kapangit ang gagawin ng diablo, maintain your spiritual walk with the Lord. Fight the battle in the Spirit. Huwag niyong kakalimutan yan. Always fight the battle in the Spirit. Make no room for the flesh. Defeated ka. At yun ang goal ni Satan. Am I correct? Patampuhin ka niya, papasamain ng loob. Amen. At huwag tayong magdideklara ng confession ng marami niya. Hindi, naprovoke ko kasi tao lang ako eh. So fight the battle in the realm of the Spirit, not in the flesh. Please, you lose. Hindi ka mananalo kahit anong gawin mo, you lose. At hindi pwedeng manalo si Satan when you fight the battle in the Spirit. Kahit anong gawin niya, he lose. Kasi mas powerful ka sa kanya. Huwag natin kakalimutan na yan. Tuloy natin yung palakpak. Are you learning? Ako gusto ko magtanong yung mga Bible School graduate. Ako gagawa nga ako ng ganyang teaching eh. Magtuturo ako tapos lahat ng gustong magtanong. Alam niyo yung mga susunod ko ituturo sa inyo. Hindi na mahaba eh. Yung simpleng sikreto paano magtagumpay sa ministry. Mga na hinanda kong notes mula sa Holy Spirit. Sabihin, lahat ng teaching na gustong matutuhan ng church, sinimplify namin ng Holy Spirit. Kasi ang daming teaching, ito lang naman ang kailangan natin. Paikot-ikot lang naman yan. At ang pinaka-number one sa lahat ng yan ay salitang experience. You must experience what you must experience. Depende na yun kung anong issue yun. Experience. Again, before I proceed, kasi last na po ito. You cannot defeat Satan in the flesh. You only defeat Satan in the spirit. Hindi kanya kaya pag pinag-usapan ng spiritual realm. Dahil ang nakatira sa iyo mas greater kaysa sa kanya. But in the flesh, you lose. Will always lose. Again, hinalintulad tayo sa agila. Binibit-bit ng agila ang ahas sa taas dahil ala siyang power ron. Hindi kayo makakakita na lumaban ng agila sa ahas sa lupa. Palaging sa itaas. Learn from the truth. You cannot defeat Satan in the flesh. Kaya nung sinabi na the flesh profit nothing, John 6 verse 63, it means nothing. Kaya pag inataka, dinimanda ka na walang katotohanan, nagkudita sila o ano pang pinalano laban sa iyo, just forgive. Face the devil. Confront the enemy, but forgive the one used by the devil. Walk in love. But have no mercy with the devil in his works. Do you get that? Yun po yung balance. Sabihin mo sa katabi mo, fight the battle in the spirit, not in the flesh. Nalakpakan natin ang Diyos. Kaya mas excited po tayo ngayon na marinig sa kampo ng Disciples. Nila sa kampo ng Disciples, mga anak natin nanditong ibang fellowship yung dalang pangalan, pero anong mga anak pa rin ni tatay yan. Dapat marinig sa kampo nating lahat ng Living Like Jesus Church ang panaghoy araw at gabi. Lastly, because we are following the Lord Jesus' example. Ano po example niya? Hebrew 5:7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him, God the Father, who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Ano po ehemplo ng Lord? Who in the days of his flesh,
when he had offered up prayers and supplications. Ano pong ehemplo ng Panginoon dapat nating tularan? He lived a life of prayer. Hindi po siya nananalangin kasi siya po may problema at may pangangailangan. O may kabigatan, even though kailangan po yun. Pero ang talagang dahilan kung bakit po siya nananalangin, kasi buhay niya po ang manalangin. Prayer is his life. Prayer is his breath. Do you get that? Meaning to say, may battle ang Lord o wala. May persecution o wala. May opposition o wala. Nananalangin siya. Kasi buhay niya yan. Kaya nga siya intercessor eh. Do you get that? Ulitin natin ha. May persecution siya o wala. May battle siya o wala. May opposition o wala. Siya po ay nananalangin kasi buhay niya ang manalangin. Buhay niya ang manalangin. He cannot live without praying. I cannot live without praying. At ang natutuhan ko rito, sa truth na ito, sa ganito kalaking ministry na walang kagaya katulad, ay i-maintain ang prayer life. And not only to maintain it, but even to increase it. At ang isa sa dinagdag ko rito sa buhay ko ay yung unbroken fellowship sa Lord. Nagawing bahay ang presensya niya. Ang tawag rito ng mga nauna ng 7th centuries, practicing the presence of God. Ako ang term na ginagamit ko sa sarili kong karanasan. I make His presence my home. Hindi ba pag may bahay ka, lagi kang umuwi ron kasi doon ka natutulog? So yan ang ibig kong sabihin. Unbroken fellowship. Sa Lord ko natutuhan yun. He don't lose contact, communication, communion with God. Paano niya ginawa yun na hindi siya nawala ng contact sa God? Communion, communication sa Diyos. Paano niya ginawa yun? He lived in unbroken fellowship with God. He is God's conscious. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako mahaba manalangin, pero maya't maya, nagpipray ako. Naliligo, kumakain, naglalakad. Do you get that? Naging pag-uusap ko si nanay, pag nagyoko ako ng ulit, sinabi ko masaglit lang, nagsasalita Holy Spirit. Tahimik lang po siya. She respect that. Do you get that? At para ma-stir up yung prayer life ninyo, ang pinakamasarap pag-usapan pag nag-meet kayo at masarap i-post, i-like, i-share, yung patungkol sa panalangin. Para mapanatili nyo yung revelation. Narinig mo na yung truth, pero naulit pa, aalisan na naman yung spirit mo. Lagi kang nasa faith. Yun yung pagdadala noon. Amen. Hindi pagka tapos mo mapuno ng glory ngayon, paglabas mo mamaya dyan, negative yung report, nandun na yung puso at isip mo. So you lose everything. So wala kang karunungan. Amen. Kagaya ng Israelita, ibinigay yung promised land. Nakita nila yung 10 judgment na sa Egypt. Sila yung reason ng judgment na yan para lumabas sila. Pinapupuntahan sa kanila yung Canaan, pinangako sa kanila yung promised land. Kaya nga promised land because that land was promised to them by God. It belongs to them. Inalis yung mata sa Diyos, nakalimutan yung makapangyarihang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. At sinira yung pinakamakapangyarihang pero pati army niya. Ito tumingin doon sa mga taga-Canaanite, mga higante raw. So they forget God. They don't enter the promised land. Kaya dapat ang pinag-uusapan yung revelation. Ako, pag uwi ko mamaya, panonoorin ko na naman to. Sa sasakyan, alam na mga kasama ko sa sasakyan, pinakikinggan ko siya. Pag uwi ng bahay, pag nakapagpahinga ako ro, upo ako, bukas yung TV. Actually, pag uwi ko mamaya, bukas na siya. Nakikita ko na yan. At pagtas ko magpasalamat sa Lord, mag-worship, lumuhod sa kabutihan niya. Yung cellphone ko, bukas, papakinggan ko ulit hanggang makatulugan ko na lang siya. Dapat ganyan kayo. Do you get that? O pwede ka bang mabuhay ditong supernatural araw-araw? Of course. Pwede ka bang mabuhay na kagaya ng Lord? Of course. May perfection ba? Perfect ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit yung Bible. Yung Diablo lang ayaw ng perfection kasi imperfect siya.
Do you get that? We follow the Lord's example, He lived a life of prayer. Inuulit ko, may persecution o wala, may problema o wala, may battle o wala, He always pray. Kasi pag sinabi mong prayer, kadalasan, very broad ang meaning niyan eh. So una, intimacy sa Diyos. Ikalawa, intercession para sa iba. Kaya mas powerful yung intercession mo pag meron mo ng intimacy. Kasi Holy Spirit magpipray sa iyo eh. Ilalagay niya yung burden, tapos magwiwiping ka na ngayon. Kaya hindi routine yung prayer mo. Hindi pa balik-balik. Question. Tatay, paano may mga prayer item tayo? Okay lang. Kahit may prayer item tayo. Pero pag nag-rolling ng Holy Spirit, kahit yun yung item mo, iba na yung nangyayari. Hindi kagaya na kung ikaw lang nagpipray, puro ganun. Ito, you go beyond the same type of prayer. At pag sa Holy Spirit tayo nag-pray, believe me, 100% answers prayer ka. Because the Holy Spirit is always praying according to the will of the Father. At sanayin niyo yan. Mag-pray palagi kayo sa tongues. Sino po rito hindi pa po nagpipray in tongues, nag-i-speaking in tongues? Yung may prayer language. Dapat ginagamit niyo yan. Bahagi na ng prayer life niyo mag-pray in tongues kahit sa worship. Lord, ang buti mo, wala kang kagaya. Kung wala akong tagumpay sa buhay ko. Bebe ka. Tapos sama mo ng kanta. I stand in awe of your Amen. Amen. Pagkatapos nun, pray in tongues, build your faith in the Holy Spirit. You do 20, build your faith in the Holy Spirit. How you do that? Pray in tongues. The more you pray in tongues, the more you are stirring up the faith of Christ in you. Amen. Mamaya magwiwiping ka na. Ayun, Holy Spirit na yun, nagpipray na siya sa perfect will ng God the Father. Do you get that? Ganyan lang po mabuhay. Spend much time praying. Tatay, may naniligaw sa akin eh. Anong gagawin ko? Mag-pray kayo sa tongues. Pag ang sasagot sa kanya in understanding, magkakaproblema ka. Pag sinabi niya, I love you, answers prayer ka. Tatay, ang believer, di mas lalong lakasan mo para umalis agad ang believer. At pag hindi pa umalis, tagalogay mo lang, layas! Naliwanag po ba yun? Tatay, paano si Delilah yung nagpapapansin? Nung dumaan ako, umikot-ikot si Delilah, sabi nila. Anong gaya? Tatay, umalis si lumayas si Delilah. Balik ka, urababaka, labas! Tapos yung istorya. Di pa ako nagpapatawa, totoo po yun. Naglalakad ka, pray in tongues. Hindi ka mawawala ng burden. Hindi ka mauubusan ng answers prayer. At kahit mag-weeping ka ng malakas, basta prayer meeting yan, okay lang. Hindi talaga makakatulog yung iba eh. Ikaw katabi, hurra baba ka! So, wala na magbabanterya, wala na magtatatapik, wala na sasama ang loob. Just pray. Wala na maggagagano ng bangko. Tapos tinamaan pa yung bag, wala naman laman. So, gulo. So, gano'n lang siya. Lakad ako sa kusina, pray. Lakad sa sala, pray. Kaya pag wala si nanay, iniwan ako, tuwan-tuwa ako, solo ko bahay. Hindi, totoo yun. Solo ko bahay. Kaya pag sinabi niya, hindi na ako babalik, praise God. I'm free. I'm free to pray. Pero alam kong babalik siya. Ikot lang ako ng ikot sa bahay. Ora babakuriama mo, shikariama ko, tukutukariya, bebe, kata. Maya, si nanay bumabalik. Sabi niya, minamagnet ako, parang may nagpapabalik siya. Ora babakuriama. Nakuha niyo ako. Mag-pray kayo ng gusto. Binigyan kayo ng Lord ng tongues to pray, na to sin. So lahat po tayo mag-pray in the Spirit, kasama kayo. Oriandere bebe kurobobo shekala mamaka. Eria kurobobo kuliande bebe kataka. Arababa she. Nekatokote ke. Uteka takara mamaka takataka. Dede bebe kataka. Bebe kataka takata. Dede ya da baba le bebe she. Umani uri akatami. Ya. Ebe haka mama.
do. Ushi, ubuhuku, bubuku, tuku, do, di. Niriyab, mabababaka. Now, look to tatay. Kahit gusto ni Satan na aalis siya. Why? Masakit ulo niya. Hindi niya naintindihan yung sinasabi niyo. That's true. Second, ito po yung blessing yan. 1 Corinthians 14:2. Simulan natin ang verse 1. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Number 2. For he who speaks in a tongue, ayan na, or rababaka, or pray in tongues, does not speak to men but to God. To God. For no one understands him, however, in the Spirit he speaks mysteries. But he who prophesies, he speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. So, dito po yung contrast. Pag nagsasalita tayo ng tongues, o nagpipray tayo sa tongues, ang na-edify sarili natin. We talk to God direct. But when you prophesy, kagaya ng ginagawa ni tatay, ang na-edify ang church. Kaya para palagi kang nag-aapoy at lagi kang na-edify sa harap ng Diyos, na-stir up lagi yung faith ng Lord sa buhay mo, and then you have to always pray in tongues, in the Spirit. Worship God in the Spirit. Pray in the Spirit. Do all things in the Spirit. Amen. At maraming mangyaring dakilang bagay na hindi mo inaasahan, pero alam mong sagot ng Diyos dahil yun ang nangyari kasi nag-pray ka in tongues. Holy Spirit yung nag-lead sa iyo. Maraming dakilang bagay na magaganap. Do you get that? Ephesians 6:18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Do you hear that? Paano daw tayo palagi mananalangin ng lahat ng klase ng panalangin at panambitan? In the Spirit. It means you have to speak in tongues and pray in tongues. Do you get that? Ito po, mas malinaw. Dito na po tayo magtatapos. Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. So balikan po natin yung verse 26. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Tigil po tayo. Mayroon po itong binanggit na our weaknesses. Ano po yung weaknesses natin? Ito po yung weaknesses natin. For we do not know what we should pray for as we ought. May isang issue. Hindi tayo marunong manalangin kung anong gagawin sa issue na yan. Kung paano haharapin sa karunungan ng Diyos. So doon pumapasok yung Holy Spirit. Amen. Because He go beyond what the devil is doing. Amen. At kahit ang pangyari pangit, He can reverse that. At doon pumapasok yung verse 28. He can make all things work together for good to us who loves Him. And the more we pray in tongues, the more we become more and more like Jesus. Isn't that so beautiful? Amen. Amen. Araw-araw nagwi-weeping po ako. Kanina nag-weeping na naman ako, kagabi nag-weeping na naman ako. Nag-groaning. Tapos mamaya, It's the Holy Spirit's work. Answers prayer ka. At ito pa po, maganda. Tinutulungan po tayo ng God, the Holy Spirit, na manalangin sapagkat ayaw po niyang tumigil ang pananalangin.
Kasi kahit magaling tayong manalangin na ubusan tayo ng letra. Hindi na natin alam yung susunod nating sasabihin. Pero pag siya yung nag-pray, hindi siya nauubusan ng language. At huwag kang magtaka, minsan yung prayer mo parang Chinese, parang Japanese, parang Spanish, o ano pang language yan. Okay lang, ang importante, the Spirit of God is praying. At hindi mahirap sa iyo yung issue ng faith because the moment you pray, kasabay nun, ini-exercise mo yung faith na Lord na sumasa iyo, Galatians 2:20. And you always believe in the Spirit na answers prayer ka kahit ala kang nakita. Halimbawa, warfare, gera, may gawa si Satan. Hindi mo naman alam kung gaano karaming tao yung ginamit ng Diablo eh. Nakita mo lang, 2. Akala mo okay na, pero sa likod marami siyang pinatakbo. At ang attack niya sa iyo, biglaan, nakot unaware ka. So alam ng Holy Spirit yun. Kaya from that battle between two persons, the Holy Spirit go beyond na hindi mo alam. At yan yung mga inorchestrate pa ni Satan to attack you. So that Spirit of God dismantle all. Do you get that? Do you understand that? Do you understand that? Question, tatay, hanggang kailan ka magpipray? Hanggang hindi siya tumitigil. Pag pumalit na yung joy dyan at narinig mo natin niya, son, it's time to praise me. It's done. Kain ka na. Nagpuri ka na, lukso ka na, lundag ka na. Pero hanggang may burden, just let it flow. Hindi pinag-uusapan ng oras dito eh. Ang pinag-uusapan dito, mission accomplished. And that is the work of the Holy Spirit. So, this is the reason why we must prevail in prayer. This is the reason why we must be persistent in prayer. Let us conclude. Sumasagot po siya sa panalangin. Sinabi niya po yan, Jeremiah 33:3, pero John 5:14-15, John 14:12-14. Ang reason kung bakit tayo dapat maging persistent, and that is to prevail, number 1, because the enemy is hindering the answer. Number 2, because of the need. Number 3, the issue of desire. Number 4, because His house is a house of prayer for all nations. And lastly, because we are following the Lord's example. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.